So matapos ang kanyang interview sa media at matanong kung bakit puro drama, iyak at puro teasing lang ang ginagawa, nagdesisyon na nga kahapon, January 20, si Batangas Representative Leandro Leviste na ilabas daw ang sinasabi niyang Cabral Files na ayon kay Yusek Claire Castro ay mas nararapat pang tawaging Leviste Files. Bakit po hindi nyo na lang ilabas talaga kung ano po ang laman nitong Cabral Files? Gustong-gusto ko pong ilabas siya at inintayan ko ang official na pahayag ng DPWH. Then after your show po, baka pwede natin i-release unofficially ang karagdagang impormasyon mula sa files. So heto na nga, para hindi mapahiya at para magmukhang bayani o hero sa mga bobo at nabudol niyang Pinoy netizens, nagpost na nga siya simula kagabi sa kanyang verified Facebook page. At gaya ng inaasahan, bilib na naman ang mga mahihinang utak at gullible na netizens. Crying Leandro got exactly the engagement he was fishing for. Pero ang hindi alam ng mga bobo at uto-uto niyang fans at followers, public information ang pinost niya. Meaning, kahit sino pwedeng makuha yan online. Ngayon, kung public information pala, bakit kailangan niya itong itago ng halos 2 buwan at magkunwaring very controversial ang hawak niyang mga dokumento? Ang mas katawa-tawa pa, may claims pa siya na may threat daw sa buhay niya. Pero wala naman siyang maipakitang patunay. Hindi man lang siya nagpa-blotter o nag-report sa pulisya. Puro drama, walang aksyon. Huwag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo. Now, we're not saying na wala siyang hawak na tinatawag na smoking gun. In fact, naniniwala kami na nagnakaw siya ng mga files sa opisina ni Cabral at posibleng sa mismong harap pa ng yumaong former DPWH Yusek. Pero kung talagang naniniwala si Leviste na may sapat siyang ebidensya laban sa katiwalian, then do the right thing. Mag-file siya ng kaso. Hindi yung magpo-post, magdadrama at iiyak siya online. Pero parang malinaw na social media clout ang habol ni Crying Leandro, hindi hustisya. Bakit? Kasi baka may pinagtatakpan. Again, we reiterate our theory. Pilit na isiniksik ni Crying Leandro ang sarili sa flood control scandal para ilihis ang usapan mula sa sarili niyang bilyon-peso crony corruption at gamitin ang tinatawag niyang Cabral Files bilang blackmail laban sa gobyerno. Ngayon, pakinggan naman natin ang panig ng DPWH ukol sa madramang Cabral Files ni Crying Leandro. Ito po yung nangyari September 4. Pangalawang araw ko pa lang po ito sa DPWH. Pumasok po ako September 2. Tumawag po sa akin ang yumaong Undersecretary Cathy Cabral, na nandun daw po sa opisina niya si Congressman Leviste at humihingi ng files. Ang tanong ko po, ano ang hinihingi? Ang hinihingi daw po yung district allocations ng mga proyekto. Meaning, bawat distrito sa Pilipinas, ano ba yung mga proyekto niyan, ano ang total? Ang sabi ko po kay Yusek Cabral, that is public information yan. Kasi yan ay nasa budget, yan ay nasa National Expenditure Program. So, ibigay dapat yan. Yun po ang sinabi ko kay Undersecretary Cabral. Ulitin ko po, yung legislative district allocation. Yan po, anong taon yan? Para sa anong taon? 2025 po ata sa aking pagkakaalala. No? Pero in fact, ang sinabi ko pa nga doon, kahit naman anong taon yan, public information dapat yan. So, dapat yan nasa publiko yan. Okay. Pero ang nangyari po, after noon, ako po'y nakatanggap ng report, after ng mga ilang pangyayari, na si Congressman Leviste daw po, nagpumilit na mag-save ng mga files sa isang computer doon sa opisina ni Undersecretary Cabral. Yun po, ay, syempre po, hindi ko po pinahintulutan yun. Kasi meron po tayong proseso ng pag-request at pagkuha ng dokumento especially under the Freedom of Information Act, no? At yung pagsapikitang pagpasok ng isang flash drive sa isang computer, sa isang opisina ng gobyerno, hindi naman po yun ang tamang proseso. So, yun lang po, no? Yan po ang totoong nangyari nung September 4, no? Now, as for the Cabral files, no? Yung mga files po ni former Undersecretary, yung mga Undersecretary Cathy Cabral, yan po lahat nung December 22, after po natin nakatanggap ng subpoena sa Ombudsman, lahat po ng yan, including po yung 2 computer na personal ni Undersecretary Cabral, sinumiti na po natin lahat yan sa Office of the Ombudsman. At Ombudsman na po yan, ngayon ang may kustodiyan yan, at under investigation na po yan ngayon. In fact, ang gusto pong mangyari ng Ombudsman, na ginagay din po nila sa kanilang subpoena, gusto nilang i-subject yung computers to forensic analysis ng PNP Cybercrime.
yan po alam ko, gagawin na po yan ng PNP Cybercrime very soon. Yung pong sinasabi niyo na petsa na yon, tumawag sa inyo si Yusek Cabral, yun ho ba din yung Opo. petsa na umano ka ninyo ay nagpilit na kumuha po Opo, ng soft same- copy same- itong si Mr. Leviste? Yes. Yes, same afternoon po yun. Oo. Same po yun. Opo, Yan na rin opo. po yung incidenting report din po nung ilang mga staff ni former Undersecretary Cabral. No? Opo, The opo. same incident, September 4 po yun. Okay. Sir, that kaninyo, no, labag sa panuntunan ng gobyerno at ilang mga provision ng batas yung ginawa ni Congressman Leviste noong Setyembre last year. Opo, hindi naman po tama yun, tingin ko. No? Okay, sige. Kung labag po yon, bakit po kayo hindi nagreklamo? Pati po si Yusek Cabral, Opo. officially. Opo, actually, yun po ang sinadjust ko kay Undersecretary Cabral that same day. No? That same evening, no? That same evening. Kaya lang po, no, nag-request po siya, pati yung kanyang mga staff, dahil po takot na takot sila at that time, kung pwedeng wag na lang palakihin ang issue. Yun po talagang ang request sa akin. At ako po, bagong-bago pa po ako sa DPWH noon, ang sabi ko na lang, i-record yung incident. In fact, I asked, at that time, nandun din po, pumunta po doon si, ngayon, Undersecretary Charles Calima. Ang sabi ko lang, na dating PNP general din po siya, sabi ko, umuha na lang po ng incident report, i-account, para lang po meron tayong clear record ng nangyari at isiguraduhin lang po na nandyan lahat ng mga CCTV footage at kung anumang mga retrato na meron. Kaya po So yun lang po ang ginawa namin. Kaya natabi itong lumabas ngayon recently na footage nga po na Totoo po pagpunta yan. roon ni Mr. Opo. Leviste. Nag-accede po ako no, dun sa request ni former Undersecretary Cabral Mhm. at yung kanyang mga staff na wag nang palakihin. Opo. Pero we recorded everything po at nakadocument po lahat. yan. Kaya din pati yung picture ng sugat doon sa kamay daliri, nando doon po na preserve ka po. Opo, yun nga po staff yung niya. Okay. nangyari daw po na may agawan ng papel, kaya daw po na paper cut si Opo. Yusek Cabral noon. Sige. So- opo, kasama po yan. It's all one incident. Opo. Sinasabi ho ninyo, ang hinihingi ni Mr. Leviste ay public document, no? Public record, Tama po actually. yan. Public record. And then, ang sinasabi ni Mr. Leviste, kinakailangan pa ng permit mula sa inyo para ko ito isa publiko, pero nag-inot siya ng labas dito. Kayo naman sinasabi nyo, isinumiti ito sa ombudsman kasi sinubpi na po nila. At meron pang mga sinasabi din na ifo-forensic pa ito. Meron pang mga kung ano-anong pag-aaral. Bakit ganon? Kung public record ito, ba't di lang ilabas lahat? Pero yung pong mga allocations ng district, yan po ay public record po talaga. Mhm. Kung ano, in fact, sinabit din po namin yan sa Senado at sa Kongreso. Request po. Yan po ay public record po talaga. Pero, syempre, meron pong mga ibang files na nandoon sa computer. Yun po ang isa subject ng ombudsman sa kanilang pagsusuri. Pero yung pong district allocation, public po talaga yan. May sinasabi si At Congressman nailabas na po yan. Yung nga, may sinasabi kasi si Congressman Leviste na kailangan pa ipagpaalam kasi ito ho yung may mga notations na nung mga allocables sa ilang mga secretaries, no? Ito nga po iyon ang sinasabi. Yun To ho, be honest, hindi ko po alam yung sinasabi ni Congressman Laviste na may mga notation. Ang alam ko lang po, yung sinumiti namin sa kanya na pinaprepare ko din kay Undersecretary Cabral at that time, yung pong listahan ng mga proyekto kada distrito. No, pero yung pong sinasabi niya, kaya po ako medyo nakukonfuse din po sa iba't ibang mga listahan na sinasabi. No, kaya tingin ko po ang pinakamaganda na ginawa ng ombudsman, hindi po niya ito at tignan po talaga ano po ba ang mga listahan na ito. By the way po, no, sa Manong Ted, hindi lang po mga listahan ang binigay namin sa ombudsman. Pati po lahat ng letter of request from 2016 to 2026 na pumasok sa opisina ni Undersecretary Cabral para sa mga iba't ibang proyekto, sinama po namin yan.